Mga kababayan, paano kung sa susunod na bagyo, lindol, o biglaang military operation, mas mabilis nang makakarating ang tulong sa mga liblib na lugar? Paano kung sa oras ng krisis, mas maraming sundalo ang mabilis na maipapadala sa mission area sa loob lamang ng ilang minuto? At paano kung ang Philippine Air Force ay unti-unti nang bumubuo ng mas malakas at mas modernong helicopter fleet para sa mas malaking responsibilidad sa buong bansa? Dahil opisyal nang pumasok sa serbisyo ang dalawang bagong Bell 412 EPX utility helicopters ng Philippine Air Force, isang mahalagang hakbang sa tuloy-tuloy na modernization ng ating Air Force. Noong May 19, 2026, isinagawa ng Philippine Air Force ang formal blessing ceremony para sa dalawang bagong Bell 412 EPX helicopters sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. Bagamat para sa iba ay simpleng ceremonial event lang ito, sa mas malalim na pananaw, isa itong malaking senyales na tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng air mobility capability ng Pilipinas. Ang dalawang helicopter na ito ang unang batch ng kabuuang 8 Bell 412 EPX helicopters na kukunin ng Pilipinas sa ilalim ng Additional Utility Helicopter Acquisition Project. Dumating ang unang dalawang unit sa bansa noong February 27, 2026, habang inaasahang makukumpleto ang lahat ng deliveries bago matapos ang taong 2027. Marami ang nagtatanong, bakit Bell 412 EPX ulit? Hindi ba mayroon ng Bell helicopters ang Philippine Air Force? Ang sagot dyan ay oo. Sa katunayan, bago pa dumating ang dalawang bagong helicopter na ito, gumagamit na ang PAF ng Bell 412 aircraft sa iba't ibang operasyon. Ngunit ang Bell 412 EPX ay hindi simpleng kaparehong helicopter lang. Ito ay mas upgraded at mas modernong bersyon. Ang Bell 412 EPX ay kilala bilang isang utility helicopter na may kakayahang magsagawa ng maraming uri ng mission. Hindi ito katulad ng attack helicopter na pangunahing gamit ay pakikipaglaban gamit ang missiles o heavy weapons. Ang Bell 412 EPX ay parang workhorse ng Air Force, maaasahan sa maraming sitwasyon. Pwede itong gamitin sa troop transport, disaster response, medical evacuation, logistics support, at iba't ibang tactical operations. At sa bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng mahigit 7,000 isla, napakahalaga ng ganitong klase ng aircraft. Isipin ninyo ito, kapag may malakas na bagyo sa Visayas o Mindanao at nasira ang mga kalsada, minsan ang tanging paraan para makapasok ang tulong ay sa pamamagitan ng himpapawid. Kapag may lindol at naputol ang daan papunta sa mga komunidad, helicopter ang isa sa pinakamabilis na paraan upang magdala ng rescue teams, pagkain, gamot, at iba pang relief supplies. At hindi lang yan, sa military operations, mahalaga rin ang mabilis na transportasyon ng mga tropa. Ang kakayahang maihatid ang mga sundalo sa mission area ng mabilis ay malaking advantage sa anumang tactical situation. Ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit pinapalakas ng Philippine Air Force ang kanilang tactical helilift capability. Ang dalawang bagong Bell 412 EPX ay ilalagay sa ilalim ng 205th Tactical Helicopter Wing. Ang unit na ito ang isa sa mga pangunahing helicopter wings ng Philippine Air Force na responsable sa iba't ibang tactical missions. Sila ang madalas na nakikita sa humanitarian missions, military operations, rescue activities, at maging sa relief operations. Kaya ang pagdating ng mga bagong helicopter ay direktang makakatulong sa kanilang operational capability. Kung titingnan natin ang kabuuang bilang ng Bell helicopters ng PAF, sa pagdating ng dalawang bagong Bell 412 EPX na ito, mayroon ng kabuuang 16 na Bell 412 helicopters ang Philippine Air Force. At hindi pa dyan nagtatapos dahil 6 na karagdagang unit pa ang inaasahang darating sa susunod na mga taon. Ibig sabihin, patuloy pang lalaki ang fleet na ito. Ngayon, maraming military observers ang napapansin na hindi lang puro fighter aircraft ang pinapalakas ng Pilipinas. Unti-unti ring binibigyang pansin ang support assets. At kung tutuusin, minsan mas critical pa nga ang support assets kaysa sa ibang combat platforms. Bakit? Dahil kahit gaano kalakas ang isang military force, kung mabagal naman ang deployment ng mga tropa at kagamitan, mahihirapan pa rin itong magsagawa ng mabilis at epektibong operasyon. Parang basketball lang yan.
Hindi sapat na magaling ang show authors mo kung wala namang mahusay na point guard na magdadala ng bola at magseset ng play. Sa military setup, ang helicopters ang ilan sa mga nagsisilbing mabilis na transport system para sa buong puwersa. Sa naging mensahe ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordora, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga bagong helicopter sa pagpapalakas ng mission readiness ng Air Force. Ayon sa kanya, ang pagdating ng Bell 412 EPX helicopters ay isang malinaw na investment sa kakayahan ng PAF na tumugon, magpatuloy ng operasyon, at magtagumpay sa mga misyon. Dagdag pa niya, ang mga aircraft na ito ang magdadala ng mga tropa sa mission areas, magdadala ng tulong sa mga komunidad sa oras ng kalamidad, at magpapalawak sa kakayahan ng PAF na maabot ang mga lugar na nangangailangan ng kanilang serbisyo. At kung iisipin ninyo, hindi simpleng salita lang yun. Dahil sa nakaraang mga taon, ilang beses nang napatunayan na napakahalaga ng helicopters sa Pilipinas. Tuwing may malalakas na bagyo, madalas nating makita ang Air Force helicopters na nagdadala ng relief goods sa mga lugar na hindi madaanan ng sasakyan. Kapag may mga rescue operation sa bundok o sa malalayong probinsya, helicopter din ang ginagamit. Maging sa panahon ng pandemya, naging mahalagang bahagi rin ng air assets sa pagdadala ng medical supplies at emergency response teams. Kaya ang modernization ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng mga bagong kagamitan para sa military power. Kasama rin dito ang pagpapalakas ng kakayahang maglingkod sa mga mamamayan. Sa katunayan, ito ang isa sa mga aspeto ng modernization na madalas hindi napapansin. Kapag naririnig natin ang salitang military modernization, kadalasan fighter jets, missiles, at warships agad ang pumapasok sa isip ng marami. Pero ang totoo, malaking bahagi rin ng modernization ang mga utility aircraft, transport systems, at support platforms. Dahil sila ang nagsisilbing backbone ng maraming operasyon. Habang patuloy ang pagbabago ng security environment sa rehiyon, mahalaga ring handa ang Pilipinas hindi lamang sa traditional military threats kundi maging sa humanitarian at disaster response situations. At bilang isa sa mga bansang madalas tamaan ng bagyo at iba pang kalamidad, malaking tulong ang pagkakaroon ng mas maraming modern helicopters. Sa mga susunod na taon, habang unti-unting dumarating ang natitirang 6 na Bell 412 EPX helicopters, inaasahang mas lalaki pa ang kakayahan ng Philippine Air Force sa iba't ibang uri ng operasyon. Posibleng mas mabilis na deployment, mas malawak na coverage, at mas maraming mission capability ang maidagdag sa serbisyo. At ito marahil ang mas malaking mensahe sa likod ng pagdating ng dalawang bagong helicopter na ito. Hindi lamang ito dagdag na bilang sa inventory ng PAF. Isa itong hakbang patungo sa mas mabilis, mas handa, at mas epektibong Air Force para sa bansa. Habang patuloy ang modernization ng ating armed forces, malinaw na isa-isang binubuo ang mga kakayahan na kailangan ng Pilipinas para sa hinaharap. At sa bawat bagong aircraft na dumarating, mas lumalawak ang kakayahan ng bansa hindi lamang para sa depensa, kundi para rin sa paglilingkod sa bawat Pilipino. Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Malaking dagdag puwersa ba ang Bell 412 EPX para sa Philippine Air Force? O may ibang helicopter platform ba na mas magandang idagdag sa hinaharap? E-comment ninyo ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense Modernization at Military Developments.